Praise God. Salamat sa Panginoon. Minsan pa magandang gabi sa bawat isa sa atin. Narito na naman po tayo para mag-aral ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong binibigay niya para makapag-aral po tayo ng salita niya. At bago ang lahat, hingin po natin ang pagsama niya, ang pangunguna ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-aral muli kami ng inyong salita. At kagaya po ng laging hinihiling namin, ang pagsama nyo at ang pangunguna nyo, O Diyos, sa aming pag-aaral. Dahil kailangan po namin kayo. Apart from you, hindi namin mauunawaan ang inyong salita, O Lord God. Kahiling po namin ang pagsama ng banal na Espiritu na patuloy na magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin, Espiritu ng pagtanggap, at kayo po ang patuloy na maparangalan habang nag-aaral po kami ng inyong salita. Tulungan nyo nga po kami. At kung may nakikita po kayong karumihan sa bawat isa sa amin, pakalinisin niyo po kami, siya sa atin at gawing marapat sa inyong harapan. Lord, maparangalan po kayo, O Diyos, sa gabing ito, saan man naroroon ang inyong mga anak na nanonood o nakikinig, O Lord God. Kayong patuloy na umabot sa kanila, Panginoon. Kung sila man ay may pinagdadaanan, may karamdaman, anuman ang kanilang kahilingan, kay Diyos na makapangyarihan at sino mang sumasampalataya sa inyo at patuloy na naniniwala at patuloy na lumalapit, O Lord God, ay hindi mabibigo. Kayo ang aming Diyos, Diyos na mabuti, dakila at tapat. Salamat po sa inyo sa gabing ito. Ang pagsama niyo ang patuloy na hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Huminto po tayo kagabi doon sa John chapter 3 verse 30. Ang sabi po doon, kailangang lalo pa siyang makilala at ako naman ay makalimutan. Sabi dun sa English, He must increase, but I must decrease. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangang matanyag ang ating Panginoong Jesus. Ang kailangang matanyag sa buhay ng bawat isa sa atin at makita sa ministeryo o sa ginagawa natin, saan man tayo pumunta, maparangalan ang Panginoon. Kasi kahit anong ginawa natin, nakatulong man tayo, maganda yung mga pakikitungo natin pag hindi ang Diyos ang napaparangalan. Kung tayo ang napaparangalan, walang halaga po ito sa harapan ng Diyos. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, kung tayo nasa ministry, anumang ministeryo, anuman yung ginagawa natin, ang Diyos ang maparangalan. Ang sabi nga sa ating pagkain, pagsasalita, ang Diyos ang maparangalan at sa bawat ginagawa natin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi rin dun sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Yung nagpapakababa lang ang itinataas ng Panginoon. Yung ang Diyos lang ang napaparangalan sa kanyang buhay, ang itinataas ng Panginoon. Kaya sikapin natin ano man ang ating ginagawa, ang kaluguran ay sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang makita, kundi ang Diyos ang makita sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, ang Diyos po natin ay totoong napakabuti. Ang sabi dun sa 4:6 ng James pa rin, but He gives grace. Nagbibigay siya ng biyaya. At God opposes the proud. Mayayabang, ayaw ng Diyos noon. Gusto niya ay yung mga nagpapakababa sa kanyang harapan. Bibigay siya ng biyaya dun sa mga nagpapakababa sa kanyang harapan. Ang sabi rin dun sa Lucas 1:52, bago natin tuluyang iwanan yung verse 30, basahin muna po natin itong versikulong ito. Luke chapter 1 verse 52. Luke 1:52. Ang sabi rin po dito ay 52. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono at itinataas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Kaya yung nagmamataas, sisikap na maging mataas, ibinabagsak ng Panginoon yon. At yung nagpapakababa, maparangalan ng Diyos sa kanyang mga buhay, sa ating mga buhay, ang Diyos ang magtataas. At kapag ang Diyos ang nagtaas, walang pwedeng pumigil nun. Kaya ang nais ng Panginoon para sa bawat isa, magpakababa po tayo sa kanyang harapan. Anumang ministeryong ginagawa natin, maparangalan ng Diyos, ang Diyos ang makita, ibigay lagi natin ang kapurihan sa ating Panginoon. Kagaya ng sinasabi niya, yung mababa, kanyang itinataas. At yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dun sa, binasa natin rin kagabi dun sa Philippians chapter 2 verse 3, isipin natin na mas magaling yung iba,
Mas mabuti yung iba kaysa sa atin para hindi tayo makapag-malaki o makapag-mataas. Lagi tayong doon sa side na ang Diyos ang napaparama. Ang sabi doon sa chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Yung maglilingkod tayo kasi merong back of our mind, meron tayong iniisip na iba. Gumawa tayo para yung hangarin na ito ay para maitaas ang ating Panginoon. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Para hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda, isipin natin, mas mabuti yung iba para sa atin at i-allow natin na ang Diyos ang maparangalan sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi rin dun sa Mateo 23:12, whoever exalt himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. Yung nagsisikap na mataas yung sarili niya, ibinababa ng Panginoon. At sino man yung nagpapakababa, yun ang itinataas ng Panginoon. Sabi, kaya salamat sa Panginoon. Sabi dun sa verse 11 ng 23, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Gusto nating maging dakila raw, kailangan maging lingkod tayo ng lahat. Kaya ganyan ang ginawa ng Panginoon. Ang ating Panginoon ang example. Kaya kung tutularan natin siya, maglilingkod tayo para sa iba. Hindi dahil sa gusto natin, meron tayong gustong makamit o ano pa man yan, kundi gusto nating maparangalan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. At marami pa tayong versikulong makukuha niyan. Kaya nakakatuwa si John the Baptist. Ang sabi niya, he must increase. Kailangan matanyag, makilala ang Panginoon, mataas ang Panginoon sa kanyang buhay. At kahit siya, wag nang makilala pa at makalimutan na siya. Kaya yun ang nais at ginawa nga ni John the Baptist. Makilala ang Panginoon sa kanyang buhay, makalimutan na siya. At unting-unti sa ministeryo niya, nung ang Panginoon ay nagpapasimula na sa kanyang ministry, si John the Baptist nga talaga ay unti-unti nang hindi na, kasi yung mga agalagad niya ay napupunta na sa ating Panginoon, yung mga tagosunod niya. At ano ang sabi niya? Ang ministeryo niya, ang focus ng kanyang ministry o kanyang mensahe ay nakatuon sa ating Panginoon. Kaya nung mapunta na, nung sumunod yung mga alagad niya sa ating Panginoong Jesus, okay lang sa kanya. At yun din ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tumuloy po tayo, basahin natin ang 31. Sinabi pa ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Amen. Dahil alam naman ang lahat, ngayon alam natin na ang ating Panginoong Jesus, hindi talaga siya tagalupa. Nagkatawang tao lang siya para abutin at magkaroon ng kaligtasan ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Tayo naman ay tagalupa at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Amen. Pinatutunayan ni Juan Bautista na ang ating Panginoong Jesus ay dakila at siya ay nagmula sa langit. Hindi siya talaga nagmula rito. Nagkatawang tao lang siya. Nagkatawang tao lang, hindi talaga tao ang ating Panginoong Jesus. Nagkatawang tao lang siya para abutin ang bawat isa sa atin, para yung siya maging perfect sacrifice, kasi nung lumang tipan, para mapatawad ang kasalanan, naghahandog ang mga tao ng mga hayop o tupa at dadalhin yun sa tabernakulo at sisiyasatin yun. Kailangan walang kapintasan, walang sugat, para matigil na yung ganitong klase ng paghahandog. Ay ang Diyos na, ang ating Panginoong Jesus, ang nanaog. At siya na yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo once and for all. Siya na yung nagbigay ng buhay niya para sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan din sa Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ito, ang ating Panginoong Jesus, si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Sino ang nagsasabi po noon na dakila ang ating Panginoong Jesus? Si Juan Bautista. At si Juan Bautista nung pagkakataong yon, hindi basta-basta siya. Kasi kinikilala siya ng marami, ginagalang siya ng marami, at pinaniniwalaan yung kanyang sinasabi. At maraming naligtas at nabautismuhan sa pamamagitan niya. Kaya dito po sa mga sumusunod, ang sabi,
dun sa verse 31, si Jesus ay nagmula talaga sa langit. Hindi siya talagang tagalupa. Ang sabi naman dun sa verse 32, first hand experience, at alam niya talaga kung ano ang meron sa langit. Bakit? Kasi tagaroon siya eh. Kaya niyang sabihin kung ano yung nasa langit. Kaya niyang sabihin kung ano pa man. Kasi alam niya talaga at makapangyarihan din siya. At higit sa lahat, talagang tagalangit siya. Mga kapatid, pagkatapos ng buhay na ito, ang final home din natin na mga tumanggap at patuloy na lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos ay langit. Kasi yun talaga ang nais ng Panginoong Jesus. Makasama niya tayo sa langit na bayan. Di po ba ang sabi dun sa John 3:16? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay ng Diyos Ama yung kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandun po sa langit ang ating Panginoong Jesus, at pupunta rin tayo doon. Yung kanyang mga anak na lumalakad ng may kabanalan, sumasampalataya, patuloy na naniniwala, ang final home din po natin ay langit na bayan kung saan naroroon ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating Panginoong Jesus, nanggaling siya sa langit, one day, pupunta na rin tayo sa langit, doon na rin tayo titira kasama ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi dun sa verse 33, Christ's testimony always agreed with God. Siya'y laging ngunit, 33, basahin po natin, ngunit naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo na ang mga sinasabi ng Diyos. Nagkakaisa po sila ng ating Panginoong Jesus. At salamat sa Panginoon, laging maraming tagpo dito sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesus ay galing sa langit. Buksan nga po natin yung Roma 9 verse 5. Basahin po natin 9 verse 5 ng Romans. Ang sabi, ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi. Si Kristo nga'y siya'y naging tao, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang makapangyarihan, mahigit pa siya doon sa ating mga ninuno, higit pa siya doon sa mga propeta nung mga pasimula. Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Sabi, magpakailan paman. Amen. Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan, magpakailan paman. Ang sabi rin dito sa Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. Ipinapanalangin ko rin ang mga na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at pinaupo sa kanyang kanan sa langit. O kaya nasa langit na, nabuhay na ang ating Panginoon, bumalik na po siya sa langit at one day babalik siya para dalhin po tayo kung saan siya naroon. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, mga titulo niya, ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan. Walang kapantay, hindi nating pwedeng pantayan. Hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Hindi tayo pwedeng tumapat sa ating Panginoong Jesus. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Panginoong Jesus ay totoong Diyos. Siya'y dakila at wala siyang katulad magpakailanman. Ang sabi dun sa chapter 1 verse 15 ng Colossians, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos at siya ang makapangyarihan sa lahat ng nilikha. Amen. Siya yung larawan ng hindi nakikitang Diyos. Bakit? Galing siya sa taas. Above all, sabi nga nung awit. Siya'y galing sa taas. Sino po ang nagpapatunay nito? Si Juan Bautista. Kaya naman, ano ang trabaho ng demonyo? Huwag nating paniwalaan, huwag mapaniwalaan. Nililin lang niya ang mga tao na huwag mapaniwalaan. Binubulag niya ang mga tao na huwag matanggap yung mabuting ebanghelyo. Ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan
ng Diyos. Amen. Na siyang larawan ng Diyos. Talagang pinapaliwanag ng banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos. Siya yung larawan ng Diyos. Kaya gumagawa naman ang kaaway na huwag paniwalaan ng tao. Ano ang sabi? Binubulag ng Diyos ng sanlibutan nito. Ang sabi doon sa John 10:10, yung lagi nating nababanggit, ninanakaw. Para wag nating paniwalaan, ninanakaw yung relasyon natin sa Diyos para wag nating mapaniwalaan. O kung naniniwala man tayo, mawala yung paniniwala natin, mawala yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoon. Nulit ko ang sabi doon sa binasa natin, siya'y tagalangit. Ibig sabihin, kung yung pinaniniwalaan natin Diyos ay tagalangit, kapatid, hindi yan ang final address mo. Hindi yan ang permanent address mo at ako. Ang permanent address natin ay sa langit na bayan. Kaya gawin natin yung pinakamabuting paglilingkod natin sa Panginoon. Kagaya ng sinabi ni Juan, makilala siya, matanyag sa buhay natin. Bakit? One day, pupunta tayo kung saan naroroon ang ating Panginoon. Kung wala ka mang tahanan ngayon, sariling tahanan, wala kang permanent address, gawin mo yung pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon. Bakit? One day, dadalhin niya tayo sa langit na bayan. Tayo na nagpapatuloy, nagsisikap, lumakad na may kabanalan. Dadalhin niya tayo dun sa totoong tahanan natin at magpakailan-kailan paman kasama nung Diyos, dakilang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, mahal ng Ama ang kanyang anak at ipinapailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Amen. Alam po natin yan. Nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nanatiling patay kasi kahit ang kamatayan, hindi siya kayang hawakan. Kaya nga naman, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang sabi dun sa Acts chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat isa. Pangalan lang ni Jesus. Pangalan lang ni Jesus at ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Kaya salamat sa Panginoon, sino mang patuloy na lalapit sa Kanya at magtitiwala, may buhay na walang hanggan. Pero lagi ko pong sinasabi, hindi po nagtatapos dun sa pagtanggap. Meron po tayong bahagi na dapat nating gawin na habang nandito pa lamang tayo sa lupa, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sikapin natin. Di po ba, paulit-ulit nating sinasabi yan, sikapin natin. Huwag na po tayong uling magkasala, kundi lumakad tayo na may kabanalan. Sa ating sarili, hindi natin kaya kailangan natin ang pagsama ng banal na Espiritu para yung mga kasalanang hinihingi na natin ng tawad, hindi na muli nating magawa. Amen. Kahit magpabalik-balik siya, kahit anong gawin ng kaaway, kahit isiksik pa ng kaaway, gumamit pa siya ng mga tao o demonyo o ano pa man ang gamitin niya, pagkasama mo ang Diyos at lagi kang nagbababad sa presensya ng Diyos, walang magagawa ang kaaway kasi hindi siya makakatagal sa presensya ng Diyos. Kaya yun ang kailangan lagi natin. Ano ang sabi? Pupunta tayo sa langit na bayan kung saan naroroon ang ating Panginoong Jesus. Makakasama natin siya pang walang hanggan. Kaya, anong sabi? Yung pangalan niya, sa kanya lang pangalan, merong kaligtasan. Sabi dun sa Acts. Basahin din po natin yung Acts chapter 2, verse 36. Basa po muna tayo ng kanyang mga salita. 2, verse 36. Kaya dapat talagang malaman, mga Gawa, chapter 2, verse 36. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng mga Israelita na itong si Jesus na ipinapako nyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Yung pinapako nila sa krus. Pero alam nyo, kahit hindi tayo sumigaw ng ipako sa krus, kapag tayo laging bumabalik dun sa kasalanan na hiningi natin ng tawad, di po ba? Dun sa binasa nating mga talata ng mga unang pag-aaral pa natin, kapag lagi nating ginagawa at bumabalik tayo dun sa kasalanang hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon, para na rin natin siyang ipinakong muli doon sa krus at binibigyan natin siya ng kahihiyan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na wag na muli natin. Ito po ang sabi sa chapter 6 verse 6 ng Hebrews, hindi na siya magsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kapag gumagawa ulit tayo ng kasalanan,
mapapahamak ang ating kaluluwa at ang buhay na walang hanggan ay mawawala sa bawat isa sa atin. Bakit? Parang ipinapako mo uli si Jesus, ipinapako uli natin kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya ano ang sabi? Ipinako si Jesus na ipinapako nyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Salamat sa Diyos. Bilis na ang oras. Salamat sa Panginoon. Kaya mabuti po ang Panginoon. Bumasa pa po tayo. 1 Corinthians 15:27. 1 Corinthians 15:27. Sabi, sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Amen? Magmula nung bumangon siya, mabuhay siya mula sa mga patay. All authority, lahat ng kapamahalaan, ang kapangyarihan ay ibinigay na sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung lalapit lamang tayo sa Kanya, kung ikaw ay nanghihina, lumapit ka lang doon sa makapangyarihan, binigyan ng kapamahalaan para tulungan ka, para palakasin ka. Ang ating Panginoong Hesus, sinabi doon sa Kanyang salita, ibinigay na ang lahat ng kapahamalaan, ang kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Mateo 28:18, lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, kung ikaw ay nanghihina, makakasumpong ka ng kalakasan dahil ibinigay na ang lahat ng kapamahalaan, ng kapangyarihan sa Kanya at walang ibang pangalan dito sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat isa. Pangalan lang ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Pero kahit napakamakapangyarihan ang pangalan ng Jesus, kung hindi ka mananampalataya, hindi tayo patuloy na lalapit sa Kanya. Ano sabi dun sa Mateo 11:28, lumapit tayo sa Kanya, nabibigatan ka ba? Lumapit ka kay Jesus, may kakayanan siya para pagaanin ang iyong pasan. O nandyan yung problema, pero maalwan ang iyong pakiramdam. Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi lang buhay na walang hanggan, hindi niya lang ang nais doon pagdating sa langit na bayan. Makaranas ka ng kagalakan, may experience mo yung pambihirang presensya ng Panginoon. Kahit nandito pa tayo sa lupa, lumapit tayo sa Kanya. Ibinigay na sa Kanya ang buong kapahamalaan at ang kapangyarihan. Kaya ang espiritu ng kamatayan, panghihina spiritually, mawawala yan kapag tayo'y lumapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya, anong sabi doon, inuulit ko po, anong sabi doon sa Hebrews 10:26, kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, wala na. Parang ipinako mo na uli, laging ipinapako na uli ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ang sabi dun sa Hebrews 10:27. Kaya kung tayo'y kumakalaban sa Diyos, ayaw natin kilanlin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at winawalang bahala natin yung Kanyang salita. Ano ang sabi? Nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ang pinakamabuti sa mundong ito, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus. Huling versikulo ng chapter 3, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Maliwanag po yun. Bagaman mahal tayo ng Panginoon, meron tayong responsibility na dapat gawin. Oo, pinatawad ka na, pero meron tayong bahagi na dapat nating gawin. Oo, kilala na natin ng Panginoong Jesus, pero may bahagi tayo na dapat gawin. Ang sabi, 36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya habang nagpapatuloy tayong sumasampalataya sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang sunod, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal tayo ng Panginoon, pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, ang salita ng Diyos ang nagsasabi na rin, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit mahal tayo ng Panginoon, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin, pero kung hindi tayo magpapatuloy na sumampalataya sa Kanya, kung hindi tayo sumusunod sa nais Niya, ano ang sabi? Ngunit
ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po yan. Salita ng Diyos ang nagsabi niyan. Kaya ano pa ang sabi? Kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon, pero kailangan tayong sumunod sa nais niya. Kaya ano sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, hindi lahat ng nakakakilala sa ating Panginoong Jesus, hindi lahat ng alam na makapangyarihan ng Panginoon ay makaka-experience ng langit na bayan. Yung sumusunod lamang, yung gumaganap lamang ng kalooban ng Diyos. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang langit ay para sa bawat isa. Pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, hindi natin gagawin yung nais niya o magpapatuloy ka sa kasalanan o babalikan mo pa yung kasalanan, mananatili ang galit ng Diyos para sa mga taong yon. Ganon din po ang sabi sa verse 17, basahin din po natin, chapter 3, verse 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa. Totoo po yun, kasi mahal niya, kaya nga ibinigay ang ating Panginoong Hesus, nagkatawang-tawa ang ating Panginoong Hesus, kasi ayaw niyang maparusahan tayo, kundi upang iligtas, upang iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya niya pinasa ng krus, kaya niya pinabayaang magkaluray-luray ang katawan niya para sa iyo at para sa akin. Hindi niya binitawan yun, nagsumikap siya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit napakahirap, kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pero wag nating baliwalain yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi doon sa 18, kung sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang kailangan sumampalataya tayo. Ang sabi dun sa huling bersikulo ng chapter 3, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mawawalang halaga ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung patuloy lang tayo sa pagkakasala, kung hindi tayo susunod sa Kanya. At ang galit ng Panginoon ay mananatili, ang galit ng Diyos ay mananatili. Winawalang bahala ng mga taong nagpapatuloy sa kasalanan yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya siya nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ng buong sikap at pagsunod sa Ama. Kahit nahirapan siya, kahit sinabi niya doon sa Garden of Gethsemane, kung pwede, ilayo na sa Kanya yung sarong yun. Pero dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus at naaalala niya ang bawat isa sa atin, siya'y nagpasa ng krus. Pero yung pagpapasa niya ng krus, yung pagmamahal niya, mawawalan ng bisa yan kapag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan. Kapag lumakad ka pa sa kasalanan, kapatid, kapag hindi ka sumunod sa nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya nga naman ang sabi ng Apostol Pablo, sinisikap niya na pagkatapos niyang mangaral, sinisiyasat niya rin ang sarili niya. Baka naman din siya ay hindi katanggap-tanggap. Dito po tayo magtatapos. 9:27 ng 1 Corinthians. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Ano tong gantimpala? Buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ako pagkatapos kong mangaral, sinisikap ko. Ganyan din po yung mga lingkod ng Diyos. Ganyan din po ang inyong lingkod. Nagsisikap, lumakad na may kabanalan at laging lumalapit sa presensya ng Diyos. Bakit? Yun lang ang paraan para hindi tayo manumbalik sa kasalanan. Kaya hindi porke nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang salita ng Diyos, tinanggap na natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Nagsisikap siya. Kasi baka naman ma-disqualified siya para sa bawat isa sa atin na tumanggap na sa Panginoon. Ang nais ng Diyos, tumalikod tayo sa kasalanan. Huwag na tayong magpatuloy muli, sumunod na tayo sa nais niya para ang buhay na walang hanggan ay makamtan ng bawat isa. Bakit? Kasi kung hindi tayo susunod at hindi tayo magpapatuloy, ang galit ng Diyos ay mananatili at
mapapahamak tayo at ang buhay na walang hanggan ay hindi makakamtan ng bawat isa sa atin. Kung papaanong si Apostol Pablo, yung mga lingkod niya ay nagsisikap lumakad na may kabanalan, ganun din po para sa bawat isa sa atin. Kaya nga naman si Juan de Beloved, ano ang sabi niya, yung salita niya, itong aklat na pinag-aaralan natin, sinisikap niya na maniwala ang mga tao, manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa umpisa pa lang ng kanyang aklat, John chapter 1 verse 1, ipinapakilala niya na si Jesus ay Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya yun ang nais niya, ang maniwala ang tao at tanggapin ang tao. Bakit? May pangako ang Diyos sa sino mang magpapatuloy at susunod sa Kanya, lumakad ayon sa nais niya, buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi tayo lugi. Hindi tayo lugi. Bagaman may problema, bagaman may pagsubok, hindi tayo lugi. May langit na bayan. Napakasarap pag-aralan ng langit na bayan. Napakagandang pag-aralan ng langit na bayan. Maiibsan lahat ng hirap at pasakit at dinadanas natin. Pag bubulay-bulayin natin kung anong kaganda ang langit na bayan. At higit doon, makakasama natin yung nagbigay ng buhay. Yung nag-alay ng kanyang buhay para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga ang John 3:16, ang pinakasama rin ng gospel. Bakit? Dito nasaad ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para wag tayong mapahamak kung sino man sa kanya'y sumampalataya at lumalakad ayon sa nais niya, sumusunod sa nais niya at lumalayo sa kasalanan. Kapatid, may buhay na walang hanggan para sa bawat isa. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, pero kailangan gawin natin ang bahagi natin habang tayo'y nandito pa lang sa mundong ito. May bahagi tayo, at ang bahagi ng Diyos nung sa nagsisikap at lumalakad na may kabanalan sa kanyang harapan. Buhay na walang hanggan, kapatid. Buhay na walang hanggan sa piling ng tagapagligtas, sa piling ng ating Panginoong Hesus. Lalakad tayo sa lantay na ginto, papasok ka dun sa pure pearlas na gate. Salamat sa Panginoon. Minsan, pag-aaralan natin ang langit. Alam ko, gusto ko laging pinag-aaralan yun. Kaya salamat sa Panginoon. May buhay na walang hanggan para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya at sumusunod sa nais niya. Kaya magpatuloy po tayo. Ang Diyos ay mabuti dahil ang nais niya, hindi ang tinitiran mo ang permanent address mo. Dahil ang permanent address ng mga sumasampalataya sa Panginoon, ang sabi, langit, buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoon, namatay na siya at nabuhay. And one day, babalik siya para ano? Para kunin ka at ako at dalin tayo sa langit na bayan. Salamat sa Panginoon. Diyan po nagtatapos ang chapter 3 ng Book of John. Bukas po ay chapter 4 na po tayo at huwag nating kakalimutan, kahit nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan magpatuloy tayong sumunod sa nais ng Panginoon. Na habang natututo tayo, habang nalalaman natin ang kanyang salita, ang pinakamabuti gawin. Kasi kahit malaman natin at hindi natin isinasagawa, walang halaga ito sa harapan ng ating Panginoon at hindi rin natin makakamit ang langit na bayan. Kaya ang kailangan, gawin natin ang nais ng Panginoon. Hindi sapat na kilala natin, hindi sapat na tumanggap tayo sa Kanya. Gawin natin ang bahagi natin. Huwag na muling magkasala, magsumikap na lumakad na may kabanalan sa tulong at biyaya at pagsama ng banal na Espiritu. Magagawa po natin yan at makakarating tayo sa langit na bayan. Salamat sa Panginoon, tayo po yung manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa tagpong ito, sa pagkakataong ito. Lord, salamat, may pangako kayo sa sino mang sa inyo'y patuloy na mananampalataya, patuloy na lalakad ayon sa nais nyo. Ang pangako nyo, langit na bayan. Dadalin nyo doon sa langit na bayan. Sasama nyong maninirahan magpakailan pa man sa piling nyo. Doon wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng kapighatian, wala ng karamdaman.
at kayo na ang liwanag sa langit na bayan. Lord, tulungan nyo kaming makalakad na may kabanalan. Tulungan nyo kaming makalakad ayon sa nais nyo. Lord, hindi po namin kaya. Kaya tulungan nyo po kami, Holy Spirit. Tulungan nyo yung inyong mga anak. Sino man dito yung spiritually down, nangihina siya. Tulungan nyo po siya na patuloy na lumapit sa inyo dahil sa inyo lang makakasumpong ng kalakasan, O Lord God. Kayo ang may hawak, Panginoon, ng susi, ang mensahe ng buhay na walang hanggan ay sa inyo lamang matatagpuan. Kaya patuloy na tulungan nyo kaming lumapit. Sino man yung may problema, may karamdaman, O Lord God, may mga pinagdadaanan sa oras na ito. Kapatid, ang bulay-bulayin mo yung langit na bayan, yung ipinangako ng Diyos sa patuloy na magtatapat. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, lumapit ka lang sa ating Panginoong Jesus. Tapat at banal siya, itutulungan ka niya, pagagaagin niya ang iyong pamatok. Ang sabi niya sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, kasi nagmamalasakit siya sa iyo. Tutulungan ka niya, ano man ang pinagdadaanan mo, itatawid ka niya dahil nagmamalasakit at nagmamahal ang Diyos. Ibinigay niya na ang kanyang buhay dahil ang nais niya, makasama ka at ako, tayo sa langit na bayan. Kaya magpatuloy po tayo. Sikapin natin, kagaya ng sinabi ng kanyang mga lingkod, at nagpatuloy tayong magsumikap sa langit. Wala ng problema, wala ng paghihirap. Puro kagalakan sa piling ng dakilang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit. Kailangan po namin ang pagsama niyo. Kailangan po namin ang tulong niyo, Banal na Espiritu, para ang kasalanan ay hindi na muling makabalik. Hindi na kaming maloko, Panginoon. Kaya salamat sa inyo. Lulukuban ko ng inyong banal na dugo ang inyong mga anak. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Makapamuhay kami ayon sa nais niyo. Makasunod kami ayon sa nais nyo, at patuloy na maparangalan po kayo. Kayo lang at tanging kayo ang mataas sa buhay na ito. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat sa kanyang salita na pinag-aralan natin. Huwag nating kakalimutan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Pero habang wala pa tayo sa langit na bayan, kailangan gawin natin ang bahagi natin. Ang bahagi natin, lumakad ayon sa nais ng Panginoon, para ang Diyos ay mapaluguran sa bawat isa sa atin. Lumayo sa kasalanan, sikaping lumakad ayon sa nais ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas po, chapter 4 na po tayo ng Book of John. Praise the Lord. Ingatan po kayo ng Diyos. At ang pagpapala at pagsama ng Banal na Espiritu ay managana sa bawat isa sa atin. God bless you all. God bless you.